Ang susunod na episode ay batay lamang sa aming pagsasaliksik sa ilang mga source. Ilan sa mga nilalaman ng content na ito ay hindi nagpapakita ng aming opisyal na paniniwala sa tunay na nangyari. Nasa inyong sariling pananaw pa rin kung paniniwalaan ninyo ito o hindi. Noong 1970s po mga kababayan ay mayroong isang pare na di umano ay dating pare daw ng simbahang Katoliko ang lumabas sa media para ibulgar yung kanyang mga karanasan at nalalaman tungkol sa mga umano'y lihim daw ng simbahang Katoliko. Siya po si Alberto Magno Rivera Romero o mas kilala sa pangalang Alberto Rivera. Si Alberto Rivera ay ipinanganak po sa Las Palmas de Gran Canaria, Canary Island sa Spain. Ayon po sa kanya ay inordinahan siya bilang paring Jesuita sa simbahang Katoliko noong 1967 at naging kabahagi daw siya sa mga lihim na operasyon ng simbahang Katoliko at ng Jesuit Order. Ayon sa kanyang kwento, siya po ay sinanay daw ng mga Jesuita upang lihim na pasukin o i-infiltrate at sirain ang mga denominasyong protestante at sugpuin ang anumang protesta laban sa Katoliko. So para patunayan na siya nga ay isang dating pare, ipinakita ni Alberto ang ilang mga litrato at mga dokumento na nagpapatunay na totoo nga itong kanyang mga claims. Isa sa mga di umano ay nalaman ni Alberto habang siya ay tinitrain, natuklasan niya ang itinatago na sikreto ng relihiyong Islam at ng simbahang Katoliko. Ayon po kay Dr. Rivera, ng mga panahon na sila ay nasa ilalim ng pagsasanay ng dating Superior General ng Jesuit Order na si Father Agustin Cardinal Bea, sinabi daw sa kanila na matindi daw ang pagnanasa ng simbahan na maangkin ang lungsod ng Jerusalem since the 3rd century, noong ikatlong siglo pa. Kasi po, ang Jerusalem ay nasa isang strategic location at mayroong makasaysayang relihiyon, isang bagay na hindi matatawaran kung ito ay maangkin ng simbahan. At para maisakatuparan nito, naisip ng simbahan na hingin ang tulong ng mga Arabo sa Middle East ng lahi ni Ismael para labanan ang mga Hudyo na naninirahan sa Jerusalem. Ayon kay Dr. Rivera, inumpisahan daw ng simbahang Katoliko na i-convert ang mga Arabo na nakatira sa North Africa since noong 4th century pa. Nung mga time na yon, nagpatayo ng mga monasteryo ang simbahan sa North Africa kung saan mayroong mga naninirahan na mga Hudyo at mga Kristiyano. So pag meron silang nakitang community na mayroong mga Hudyo doon at mayroong mga Kristiyano, doon sila nagpapatayo ng mga monasteryo. Dito sa mga monasteryong ito ay may mga pare at mayroong mga madre na nagsasagawa ng kawang gawa sa mga community. At doon po ay kino-convert nila itong mga Hudyo at mga Kristiyano na ito na maging mga Katoliko. Malamang tanongin ninyo, papaanong nagkaroon ng mga Hudyo doon sa North Africa? Kasi nung mga time na sinalakay po ni General Tito ang Jerusalem way back 70 AD, nilusob niya ito dahil mayroon pong malaking pag-aalsa ang mga Hudyo laban sa gobyerno ng Romano. So nagpunta si General Tito doon, dala-dala ang napakalaking puwersang Romano at marami siyang mga pinatay na mga Hudyo. Winasak din niya ang sagradong templo ng mga Hudyo sa Jerusalem kung saan nakatirik ngayon yung tanyag na Dome of the Rock ng mga Muslim. So dahil dito sa purge na nangyari sa Jerusalem, marami pong mga Hudyo ang nagsialisan sa kanilang bansa at yung iba is nakarating hanggang sa North Africa. Meron ding mga Kristiyanong Hudyo na nag-migrate din doon ng mga panahon na ito. So lumipas ang mga taon, dumami ang mga Hudyo sa North Africa at kumalat din ang pananampalatayang Kristiyano. Pero itong pananampalatayang ito ay hindi po under ng Katolisismo sa Roma. So dito sa mga komunidad na ito, nagtayo ang simbahang Katoliko ng mga monasteryo noong ika-4 na siglo. Nung time na yon, bagsak na po ang Imperyong Romano at ang Roma ay halos nasa kamay na ng pamamahala ng Papa. Ang layunin ng mga monasteryong ito ay i-convert ang mga Kristiyano, ang mga Arabo at ang mga Hudyo sa klase ng Kristyanismong nag-umpisa sa Roma at hindi yung Kristyanismong nag-umpisa sa Jerusalem.
Isa sa mga nangaral ng pananampalatayang Katolisismo sa North Africa ay si San Agustin. Si San Agustin, alam natin kung kilala natin kung sino siya, siya po ay isa sa mga church father ng simbahan at tinaguri ang obispo ng Hilagang Africa. Pero hindi po masyadong naging mabunga ang kanyang pangangaral dahil maraming mga Arabo ang ayaw maniwala sa relihiyong Katoliko. So dahil dito, pinagplanuhan ng Roma kung papaanong makukuha ang mga mamamayan ng North Africa na sumanib sa relihiyong Katoliko. Ayon kay Dr. Rivera, itinuro sa kanila ni Father Agustin Cardinal Bea na nagpadala daw noon ang Roma ng mga espiya sa North Africa. Ang mga espiyang ito ay nangaral po sa mga Arabo at sinabi nilang meron daw darating na isang tao na ipapanganak at mamumuno sa buong angkan ng lahi ni Ismael. At kapag dumating itong lalaking ito ay pagkakaisahin niya ang lahat ng mga Arabo sa buong mundo sa ilalim ng nag-iisang Diyos. Kumbaga yung kanyang pagdating is parang messianic, parang isang tagapagligtas sa lahing Arabo. At ito po ay pinaniwalaan ng mga Arabo sa North Africa. Ang mga Arabo na mga panahong yon ay mga pagano para po sa inyong kaalaman. Mayroon silang iba't ibang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. At alam nyo ba na nung time na yon na wala pa ang Islam, ang lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia ay itinuturing na po na isang sagradong lugar. Dahil nandoon po ang isang sagradong istruktura na kung tawagin ay Kaaba. Itong Kaaba ang itinuturing na tahanan ng mga Diyos sa Arabia. At isang beses kada lunar year, nagpupunta po ang mga Arabo sa lungsod ng Mecca para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nagdadala sila ng mga rebulto ng kanilang mga Diyos at dinadala ito sa loob ng Kaaba. Ang Kaaba ay nagsisilbing santuaryo para sa lahat ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. At alam nyo ba na kahit daw ang mga Hudyo ay itinuturing na sagrado itong Kaaba. Pero nung dumami na nga yung mga rebulto na iniimbak dyan, naging marumi na rin yung tingin nila dito. At ang sabi ni Dr. Rivera, mayroon din daw imahe ng Birheng Maria at ni Jesus na nakatabi sa loob ng Kaaba. So dahil sa dami ng alay at mga imahe ng Diyos-Diyosan na hindi na magkasya sa Kaaba, ang iba daw po ay itinapon sa balon na kung tawagin ay Zamzam. Ito pong balon na ito ay malapit lang dun sa Kaaba. Pero ang sabi, tinakpan daw ng buhangin itong balon na ito hanggang sa hindi na alam kung saan ito mahahanap. Ayon sa kasaysayan, ang lungsod ng Mecca ay sinakop ng mga Jurhumites. Ito po ay isang grupo ng mga Arabo sa Yemen. At pagkatapos ng mga Jurhumites ay sinakop naman ito ng mga Kuzites. So lumipas ang mga panahon at ilang mga taon, sinakop naman ito ng iba pang tribo ng mga Quraishi. Nang mga panahon na yon ay mayroong isang lalaki na naninirahan sa Mecca na naging tanyag at naging respetado sa mga Quraishi. Siya po si Abdal Muttalib. Ayon sa istorya, nagkaroon daw ng panaginip itong si Abdal Muttalib kung saan sinasabi ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang balon ng Zamzam. So nahanap naman niya ito at nahukay. Mula noon ay naging tanyag siya sa mga Quraishi at itinanyag bilang bayani ng Mecca dahil dun sa pagkakatuklas niya doon sa nawawalang balon. So isang araw, nanalangin si Abdal Muttalib sa kanyang Diyos-Diyosan na sinasamba at sinabi niya na kung siya ay bibigyan ng 10 anak, ay iaalay niya ang isa dito. So nabiyayaan naman siya ng 10 anak kung saan ang pinakabunso ay nagngangalang Abdallah. Naging paborito ni Abdal Muttalib si Abdallah at minahal ito ng higit sa iba pa niyang mga anak. However, dumating po yung panahon na kailangan na niyang ialay ang isa sa kanyang mga anak doon sa kanyang Diyos-Diyosan ayon doon sa kanyang pangako. So nagpunta sila sa Kaaba at nagsagawa sila ng palabunutan doon sa harap ng Diyos-Diyosang si Hubal para malaman kung sino yung iaalay. Sa kasamaang palad, nabunot po ang pangalan ni Abdallah. So hindi ito matanggap ng nanay ni Abdallah at ng kanyang mga kapatid na siya yung iaalay. So ang ginawa nila, nagpunta sila sa isang sorcerer para kumonsulta kung ano ang dapat gawin para mailigtas yung buhay ng bunso nilang kapatid. So pinayuhan sila ng sorcerer na mag-alay sila ng 100 kamelyo kapalit ng buhay ni Abdallah. So in short, na-save yung buhay nitong bata.
So lumipas ang maraming mga taon, lumaki na nga ito si Abdallah at nagkaroon po siya ng isang asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Amina. Ikinasal sila noong 569 AD. Pero naaksidente si Abdallah habang siya ay nangangalakal sa disyerto. Buntis noon si Amina. So sobrang sakit para kay Amina na malamang nasawi yung kanyang asawa. Pero ganun pa man, ipinagpatuloy ni Amina ang buhay hanggang sa isilang niya yung batang lalaki na kanyang dinadala. At pinangalanan niya nga ito na Muhammad. Sinasabing dinala ang sanggol na si Muhammad sa kaaba ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib at inialay sa kanilang Diyos na si Allah. Pero namatay si Amina nang si Muhammad po ay nasa 6 na taong gulang na. Kaya po siya ay inalagaan ng kanyang lolo. Pero nang mag-edad na siya ng 9 years old, namatay din yung kanyang lolo na si Muttalib. So na mga panahong yon, inampun na siya ng kanyang tiyuhin at isinama sa caravan sa disyerto. So during the time, ang sabi ni Dr. Rivera, nung time na yon na si Muhammad ay nasa pangangalaga ng kanyang tiyuhin, patuloy pa rin daw ang mga galamay ng simbahang Katoliko sa pangangaral na mayroong isang lalaki na mag-unite sa lahat ng mga Arabo pagdating ng panahon. Ipinapangaral nila na aalisin daw ng lalaking ito pagdating niya ang lahat ng mga maling Diyos-Diyosan ng mga Arabo at i-unite sila sa ilalim ng isang tunay na Diyos na dapat sambahin. So habang nasa disyerto ang caravan nila Muhammad, meron daw isang paring Katoliko ang lumapit sa kanila. Tinitigan ng pare itong batang si Muhammad at tinawag siya. So nung siya'y lumapit, tiningnan daw ng pare ang likod nitong bata at nakakita siya ng tila isang marka sa likod nito. Sumigaw daw yung pare, ito ang tanda ng propeta. So nung sabihin niya yon, nagulat yung tiyo ni Muhammad. Nagulat siya. Ang sabi ng pare, dalhin mo tong bata sa kanyang bayan kung saan siya pinanganak at huwag mong pababayaan na makalapit sa kanya ang sino mang Hudyo. Pag nakita ng mga Hudyo itong batang ito, baka gawan nila siya ng masama. Alam mo ba na malaki ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng batang ito? Yun po ang sinabi ng pare dun sa tito ni Muhammad. So nang mag-edad 25 si Muhammad, napangasawa niya ang isang mayamang biyuda na nagngangalang Khadija. 40 anyo si Khadija ng mga panahong yon. So malaki yung agwat nila. 25 si Muhammad at 40 naman si Khadija. At sila po ay nagkaroon ng 6 na anak, 2 lalaki at 4 na babae. Isa sa mga babaeng anak ay pinangalan ng Fatima, habang yung 2 lalaki naman ay namatay ng bata pa lang ang mga ito. Kalaunan ay ipinakasal si Fatima sa pinsan ni Muhammad na si Ali. Ngayon, ang sabi ni Muhammad, madalas daw siyang nakakakita ng mga panaginip, ng mga pangitain, kung saan nakikipag-usap sa kanya ang isang anghel na tinawag niyang Gabriel. At sinabi nito na siya daw ang pinili ni Allah para maging propeta. So, from that time, pumutok ang pangalan ni Muhammad bilang propeta dahil sa tulong ng isang lalaki na nagngangalang Waraka. Si Waraka ay pinsan po ni Khadija at pareho silang Katoliko. Sinasabi ni Waraka sa mga tao na itong si Muhammad ay pinili ng Allah na maging propeta. Nang mga time na yon, nagsusulot na rin po si Muhammad ng kanyang mga vision na ngayon ay nababasa natin sa Quran. Nangaral si Muhammad at nagkaroon din siya ng mga tagasunod. So, matagumpay na nakapagtayo si Muhammad ng relihiyon. At dito sa kanyang relihiyon, ipinapangaral ni Muhammad na mayroon lamang isang Diyos na dapat sambahin. At ito nga ay si Allah. Ipinangaral din ni Muhammad na sa lahat ng mga tao sa buong mundo, si Maria lamang at si Jesus ang bukod tanging walang kasalanan. So kumbaga, mayroong similarity sa paniniwala ng Katoliko itong itinuturo ni Muhammad tungkol kay Maria at saka kay Jesus. However, nagalit po ang mga taga-Mecca sa kanya kasi hindi nila kinikilala ang ibang mga Diyos na nasa Kaaba. Para sa kanila, isa lang ang Diyos na dapat sambahin. So dahil dito, nagkaroon po ng isang matinding persecution sa mga miyembro ni Muhammad. Inusig sila, yung iba ay hinuli at pinatay. So pinayuhan ni Muhammad yung kanyang mga tagasunod na mag-migrate sa bansang Ethiopia na tinatawag dati na Abyssinia.
At nung sila po ay dumating sa Abyssinia, natuklasan ng hari doon na si Haring Negus na halos pareho lang yung kanilang pananampalataya o yung kanilang paniniwala tungkol kay Maria. Kasi si Haring Negus po ay isang Katoliko. So dahil dito, madali niyang tinanggap yung mga tauhan ni Muhammad. Kumbaga pinrotektahan niya sila. Kinupkup niya sila doon sa kanyang kaharian. Pero itong si Muhammad po ay nanatili sa Mecca. Kahit karamihan na ng kanyang mga followers is nagsilipatan na sa Abyssinia. Yun nga lang, dahil sa tumitinding persecution, talagang napilitan na si Muhammad na umalis sa Mecca at lumipat sa Madina noong 622 AD. Dito sa Madina, sinundan siya ng iba pa niyang mga followers from Mecca. At maliban sa kanyang mga followers galing sa Mecca, sumunod din sa Madina yung iba pang mga followers na nagpunta sa Abyssinia. At dito nga nag-umpisang lumakas ang puwersa ni Muhammad at ng kanyang relihiyong Islam. Nag-asawa din siya ng ibang babae para palakasin yung kanyang impluensya dyan sa bago niyang lungsod. So nung makabuo ng mga tauhan si Muhammad, nagkaroon siya ng maraming tauhan, gumanti sila sa mga taga-Mecca. Ang ginawa nila, hinaharang nila yung mga caravan galing sa Mecca papuntang Medina at pinagpapapatay nila yung mga sakay nitong mga caravan na ito. At bukod pa doon ay nire-raid din ni Muhammad at ng kanyang mga tauhan yung ilang mga community na pag-aari o tinitirhan ng mga Hudyo sa Medina. Pinagpapatay nila yung mga Hudyong nakatira dito. Kaya nung malaman ng Mecca ang mga pagpatay na ginagawa ni Muhammad sa kanilang mga mangangalakal, nagpadala ngayon ang pamahalaan ng Mecca ng 10,000 sundalo para dakpin si Muhammad. Pero dahil nga sa lakas ng puwersa ni Muhammad ay hindi siya nadala ng mga ito. At alam nyo ba, natalo pa nila itong 10,000 mga sundalo ng Mecca. And finally, noong 630, sinalakay ng hukbo ni Muhammad ang Mecca at sinakop nila itong city na ito at pinag-aalis nila ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa Kaaba at pinili nila si Allah bilang kanilang Diyos na sasambahin. Ayon sa kasaysayan, si Allah ang Diyos ng buwan ng mga sinaunang Arabo. Kumbaga isa siyang moon god ayon sa history. Ito ang dahilan kung bakit buwan ang simbolo ng Diyos na si Allah. So pag-usapan natin pansumandali si Khadija, yung unang asawa ni Muhammad. Ayon kay Dr. Rivera, sinabi sa kanila ni Cardinal Bea ang tungkol sa babaeng ito. Si Khadija po, mula nang siya ay mabiyuda, kasi nga 'di ba, widow na siya nung pinakasalan ni Muhammad eh. Mula nang siya ay mabiyuda, nagtungo daw itong si Khadija sa Roma para makipag-usap sa Papa. Hiniling ni Khadija sa Papa na gawin siyang madre sa kumbento at yung lahat ng kanyang mga kayamanan ay idodonate niya sa simbahan. Pero alam nyo ba na sa halip na tanggapin siya bilang madre, pinayuhan siya ng Papa na bumalik sa Arabia dahil meron siyang isang misyon na dapat isagawa para sa simbahan. At ang kanyang misyon ayon sa kwento ni Dr. Rivera ay humanap ng isang lalaki na pwedeng magtayo ng isang relihiyon at gaganap bilang Mesiyas para sa mga Arabo. And doon nga, to make the story short, nakilala niya si Muhammad na kalaunan ay pinakasalan niya. Naging magkaibigan si Waraka at si Muhammad. Again, si Waraka ay pinsan ni Khadija at isa ring tapat na Katoliko. Sinasabing si Waraka ang naging tagapayo ni Muhammad habang nag-uumpisa pa lang siya sa kanyang misyon na magtayo ng relihiyon. And ayon pa kay Dr. Rivera, nagpapadala daw doon ang Vatican ng mga pare at mga tagapayo para i-train si Muhammad sa kanyang misyon. Sa pera walang problema, suportado sila ng Vatican. At kasama sa training ni Muhammad, nakamuhian niya ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano na wala sa ilalim ng sakop ng Iglesia Katolika. Dapat niyang tandaan na isa lang ang lehitimong Kristiyano sa mundo at ito ay ang nag-umpisa sa Roma. So sa tulong naman ng iba pang mga espiya na ipinadala ng Roma sa North Africa, ipinakalat nila sa North Africa ang tungkol kay Muhammad. Nang mga panahong ito ay unti-unti na ring binubuo ang aklat ng Quran, mga kababayan. And dito sa Quran, ito po'y naglalaman ng mga di umano'y vision na natanggap ni Propeta Muhammad kay Allah habang siya po ay nasa kuweba sa bundok ng Hira. Ang Mount Hira, para sa inyong kaalaman, ay isang kayong sagradong lugar sa mga Muslim.
Kasi nga po, dito natanggap ni Muhammad yung mga naunang revelasyon niya galing kay Allah. Sinasabing katulong ni Muhammad si Waraka sa pagbuo ng mga vision or sa pag-interpret ng mga vision and ng mga revelation na ito. Katulong din si Waraka para mabuo ang Quran. At isa sa mga vision, ang sabi isinakay daw si Muhammad sa isang dambuhalang nilalang na kung tawagin ay Burak. Itong Burak ay isang nilalang na lumilipad. So, isinakay daw siya dun sa Burak at inilipad siya ng Burak sa templo sa Jerusalem kung saan doon nakita niya si Abraham, si Jesus at si Moises. So, yan po yung isa sa mga vision ni Muhammad, ano? Pero ang sabi ni Dr. Rivera, hindi lahat ng revelation ni Muhammad ay isinulat sa Quran. Meron daw mga unpublished work si Muhammad. At karamihan nito ay nasa pag-iingat ngayon ng Ayatollah ng Iran, yung pinakamataas na religious leader doon ng Muslim. At sobrang protektado daw ng mga unpublished work na ito sa pangangalaga ng Ayatollah kasi ito po'y naglalaman daw ng mga dokumento na nagdadawit sa simbahang Katoliko kung papaanong naitayo ang relihiyong Islam. Na kung ito daw ay ma-expose ay magdudulot ng napakalaking iskandal na makakasira sa dalawang relihiyon. However, doon sa Quran na na-publish, nakalagay po doon na si Jesus ay isang propeta. Ibig sabihin, kung si Jesus ay propeta at ang Papa ay kinatawan ni Jesus sa lupa, lumalabas na ang Papa ay isa ring banal na tao sa lupa para sa mga Muslim. Ito daw ang dahilan kung bakit nire-respeto ng mga Muslim ang Papa sa Roma. At nung mamatay si Muhammad, nag-issue daw ng papal bull ang Vatican. Papal bull ibig sabihin isang kautusan na nagpapahintulot sa mga early generals, yung mga successor ni Muhammad, nagpapahintulot sa kanila na sakupin ang mga bansa sa North Africa. At itong mga pananakop na ito ay pinondohan mismo ng simbahan. Pero mayroong tatlong kondisyon. Number 1, kailangang ubusin nila ang mga Hudyo at ang lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano na hindi Katoliko. Number 2, kailangan nilang protektahan ang mga pareng Agustiniano at ang mga Katoliko sa North Africa. And number 3, kailangan nilang sakupin ang Jerusalem at ialay ito sa Papa sa Roma. So yan po yung mga kondisyon ng pagsuporta ng simbahan dito sa conquest na ginawa ng mga early Islamic generals nang mamatay si Muhammad. At hindi naman nabigo ang mga Arabong Muslim na sakupin ng North Africa. Marami ding mga Hudyo ang pinatay at mga Kristiyanong hindi Katoliko na pinatay. Ayon kay Dr. Rivera, ang nakakapagtaka lang daw dito is walang winasak na kahit isang monasteryo ang mga Muslim nung mga panahon na yan. So nasakop nila ang buong North Africa, marami silang pinatay, pero kahit isang monasteryo o isang pare ay wala silang pinatay. And they were also successful in conquering Jerusalem. Nasakop din nila ang Jerusalem. Pero alam nyo ba, ang sabi ni Dr. Rivera, nung dumating daw ang time na naniningil na ang simbahang Katoliko sa mga Muslim, parang nagkaroon daw ng pagbabago sa ihip ng hangin. Ang mga Muslim general daw ng mga panahon na yan, syempre, nakita na nila na masyado na silang makapangyarihan at tila wala nang makakapigil sa kanila, nag-traitor daw sila sa simbahan, dinouble cross nila ang simbahan. Sa halip na to pa rin yung ipinangakong ibibigay ang Jerusalem sa kamay ng Papa, hindi daw nila ito binigay. Bakit kanyo? Kasi kung matatandaan ninyo, isa sa mga vision o sa mga revelation na natanggap ni Propeta Muhammad is yung pagsakay niya dun sa Burak, yung nabanggit natin kanina, yung hayop na lumilipad. At itong Burak na ito, dinala nga siya sa Jerusalem dun sa templo. And that's one of the reason why Jerusalem become one of the most important cities para sa mga Muslim. Actually, pangalawa sa pinakasagradong lugar para sa Islam ang Jerusalem. At hindi lang yon. Hindi na nila ito inialay sa Pope, nagpatayo pa sila ng isang malaking mosque sa Jerusalem, yung tinatawag ngayon na Dome of the Rock. So ito yung dahilan kung bakit hindi nila ito pwedeng ibigay sa Papa sa Roma. Sa madaling salita, nag-backfire yung planong binuo ng Roma para sa kanila, no? And syempre, ano aasahan nyo? Nagalit ang Papa sa mga Muslim dahil nga hindi sila tumupad sa pangako. Lalo na
nung mag-umpisang tawagin siya ng mga Muslim na isang infidel. Pag sinabing infidel ay hindi mananampalataya. At sa halip na makontento sa mga bansang sinakop nila, natuon yung pansin ng mga Muslim doon sa Europe, doon sa mga teritoryo mismo ng Europe. Ang sabi ni Dr. Rivera, nagpunta daw ang mga Muslim ambassador sa Vatican para hingin sa Papa na mag-issue ng papal bull na nagpapahintulot sa kanila na manakop ng mga bansa sa Europe. So galit na galit ang Papa, para siyang nainsulto. Kasi ang sabi, yan ang hindi mapapayagan ng Papa, yung magkaroon siya ng kahati sa kanyang temporal na kapangyarihan. So dahil dito, nanawagan ng Papa sa Roma na bumuo ng isang malaking puwersa upang digmain ang mga Muslim. Yun tinatawag natin sa kasaysayan na Crusade War. Ito po'y isang digmaan kung saan layunin nito na palayasin ang lahat ng mga Muslim sa Europa. Tumagal ng ilang taon ang digmaang ito at nasakop ng mga Muslim ang mga bansang Turkey, Spain, and Portugal. In fact, merong isang bundok sa Portugal na tinawag ng mga Muslim na Fatima in honor dun sa anak na babae ni Muhammad. Pero alam nyo ba na napansin ng mga Muslim na masyado na silang malayo? Masyado nang malayo yung kanilang nasasakop. Masyado na rin silang malayo sa Arabia kasi nakatawid na sila ng Europe eh. At hindi na rin sapat ang mga supplies para ituloy pa itong digmaan na ito, para isustain. So dahil dito, sinubukan ng mga Muslim na pumasok sa isang kasunduan sa Vatican. In this agreement, kung saan si Saint Francis of Assisi ang nagsilbing isa sa mga negosyador ng Vatican para sa mga Muslim, pumayag ang Vatican sa kasunduang ito. At ayon sa mga terms ng agreement, alam niyo ba kung ano yung napagkasunduan? Sabi ni Dr. Rivera, ibibigay ng Europe ang Turkey sa kamay ng mga Muslim. Pero bilang kapalit, kukunin naman ng mga Kristiyano ang Lebanon sa area ng mga Muslim. So yun yung rason kung bakit nag-penetrate ang Christianity sa Lebanon kahit ito'y nasa gitna ng Middle East. At nagkasundo rin ang dalawa na pareho nilang lalabanan ang mga Kristiyano na hindi Katoliko, and successful din ang Papa sa Roma na makagawa ng enmity or sigalot sa pagitan ng mga Arabo at ng mga Hudyo na ever since wala naman hindi naman ganyan yan nung wala pa si Muhammad. Hindi naman sila magkakagalit Nag-umpisa lang magalit ang mga Arabo sa mga Hudyo nung nangaral na nga si Muhammad. Kasi nga, isa sa mga layunin, ang sabi isa sa mga layunin kung bakit binuo ng simbahan ang relihiyong Islam is para girahin o ubusin ang mga Hudyo. Kasi ever since naman ang Iglesia Katolika is talagang anti-Semitic yan Galit sila sa mga Hudyo kasi nga ang pagkakaalam nila ang mga Hudyo ang nagpapako kay Kristo. So one of the reason why they supported the establishment of the Islamic religion is to eliminate the Jews. Yan po ang sabi nito ni Dr. Rivera At isa pa sa mga successful outcome nito is kung mapapansin ninyo, tila allergic ang mga Muslim sa mga taong nangangaral ng Biblia. So isa yan sa mga dahilan kung bakit daw sinuportahan ng simbahan ang pagtatayo ng relihiyong ito, para labanan o sugpuin ang mga tunay na Kristiyano na ayaw magpasakop sa relihiyong Katolisismo.